Samantala, nagbukas na nga po ang ilang mga negosyo dito sa lungsod at ang mga residente apektado ng giyera ay pilit ibinabalik sa normal ang kanilang mga buhay. Narito ang report ni Jessica Soho. Sa Naiya, nakilala namin ang ilang magbabalik bayan. Hindi nila kayo makakauwi. Opo. Anong nangyari? Naipit kayo dito dahil hindi kayo makauwi? Opo. Bale, 10 days po actually. Galing pa po kami sa Saudi. Nakasabay din namin ang mga ipinadala ng Department of Health para mag-debrief sa mga biktima ng kaguluhan. Sa Zamboanga. Mag-stress debriefing po kami ngayon. Sa mga bata, lalo na. Lahat na ho kung ano yung available. Bata, matanda. Pero most probably mga bata kasi yun ang crucial sa period sa kanila. Pagbaba namin ng eroplano, naroon si Pangulong Noynoy Aquino para salubungin ang mga pasahero at magsagawa ng inspection sa airport. Nasign natin ang bawat tao sa kanilang pwesto dahil may paniniwala tayo may kakayahan sila na tugunan yung kanilang responsibilidad. May ilang mga tindahang bukas na, lalo sa mga lugar na malayo sa bakbakan. Pero ang downtown o ang sentro mismo ng Zamboanga, mistula pa ring ghost town. Lalo't patuloy pa rin ang bakbakan sa ilang mga barangay. At may ilang sunog na naman sa araw na ito. Nasunugan kami dyan sa Marta. Kaya hindi na kami kasya dyan sa Trianistan kasi uli na kami nag-backwit. Ito ang kinabubuhayan namin ngayon sa tagal ng gera dito. Wala na kami bakita, ito na lang sa sigarilyo. Marami ang mga katulad niya na naghahanap buhay kesa magbukmok sa evacuation center. Ang mga kapatid naman nating Badyaw, buong araw na nasa tabing dagat at nagbabaka sakaling makahuli ng isda para may maipakain sa kanilang pamilya. Kung mayroong pera, makakain. Kung wala, wala. Ngayon po, wala talaga. Wala. Kasi alam mo na ngayon, malakas ang iyong hangin. Malaking tulong ang mga volunteer na nagsusumikap tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Pati ang mga tauhan ng Red Cross na tinamaan nung Biyernes sa gitna ng putukan, balik trabaho na. I had actually 4, no? And 1 here. And dalawa dyan is andun pa yung shrapnel na sa loob nga, but the doctor advised at hindi naman kailangan tanggalin. Nakita ko yung katabi ko, dinuduguan na siya sa mukha niya. So yung first instinct ko was umalis kami sa lugar kasi I was thinking for a second explosion. So nilayo ko siya, yung nakita ko medyo malayo na, saka ko minanage yung sugat niya. Siyempre, yung nangibabaw sa akin yung pagiging first aider. Hindi na bago sa gulo ang mga tiga Zamboanga dahil meron na ring mga madudugong nangyari sa kanilang kasaysayan at sa kanilang nakaraan. Pero ito na siguro ang pinakamatindi sa dami na rin ng bilang ng mga naapektuhang residente. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan babalik sa normal ang kanilang buhay, pero lahat dito umaasa na sana mangyayari yan sa lalong madaling panahon. Para sa unang balita, Jessica Soho reporting.